Yo guys, what's up guys? Kalye Politika nga pala, bago ang lahat. Pa-subscribe ng YouTube channel ko, Kalye Politika Official. Hanapin nyo sa YouTube or nasa profile ko, i-click nyo lang yung YouTube ko guys. No, click nyo lang sa profile ko. And then, papalo naman ang TikTok ko. So ngayon guys, nabasa nyo ba yung balita sa SMI News na tinanggihan daw ni Bong Revilla Jr. ang alok sa kanya bilang Vice President? No. Unang katanungan, sino nag-alok kay Bong Revilla Jr. na maging Vice Presidente? Pangalawa, ano ba yung news na yan? Nag-leak? O talagang pinaalam? Hindi natin alam kasi wala pang talagang interview eh. So, pinost na kanina umaga ng SMI News. Pati sa sa Facebook page ng Politico. So, ilagay din doon na tinanggihan ni Bong Revilla Jr. ang alok sa kanya na maging Vice Presidente. No? So ngayon guys, anong reaction ko rito? Ang reaction ko rito guys, sa tingin ko, may nakalimutan ako, kay Escudero naman pala, no? So nagbigay siya kanina ng press conference. So tinilakay niya kung sino mga papalit, posibleng pumalit, at paano papalit si VP Sara in case na ma-impeach. No? So sinabi diyan, kailangan 40 years old and above, tapos ang pipili, Pangulo, tapos kailangan pagbotohan ng Congress, majority, tapos ng Senado, majority. Tapos, nagkasundo ko sino, yun na magiging Vice Presidente. So ngayon, ito ang ko dyan guys, ang opinion ko. Sa opinion ko, sa tingin ko guys, no, parang mina-mindset na mga taong bayan na may impeach si VP Sara. Kasi, hindi pa gumugulo ang impeachment case, guys, pinag-uusapan na agad kung sino papalit. No, base sa balita natin sa SMI News, pati sa Facebook page ng Politico, na may nag-alok nga daw kay Bong Revilla Jr. No, kay Senator Bong Revilla Jr. So, malalaman natin itong mga this following weeks kung totoo ba yan o hindi. Pero magbibigay na ako ng opinion about dito. So, sa tingin ko guys, minamindset na ang taong bayan na may impeach si VP Sara. No? Or, tinatakot lang ng mga congressman o ng administrasyon si VP Sara about sa impeachment case. No, so maraming dahilan eh. So ang punot dulo talaga niyan guys, impeachment case. Gusto nilang patalsing si VP Sara kasi alam nila number one contender, no. At talagang siguradong mananalo sa 2028 si VP Sara. No. Kaya sinisiraan nila ng sinisiraan hangga't maaari ma-impeach sila, ma-impeach si VP Sara para hindi na makatakbo bilang presidente. No. Sino makikinabang? Komunista. Pangalawa, sino pa? Sino sumunod sa statistic ni sa post survey ng presidential. So Sara Duterte, Rapi Tulfo, and so on and so forth, no. So if ever na ma-impeach si VP Sara guys, hindi magiging madali sa administration kasi may impeach din si Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Nandiyan ang mga dilawan, nandiyan ang mga komunista. Sa tingin niya magkakampiyan dalawa na yan? Hindi guys, inuuna nila si VP Sara para ma-impeach si Bongbong Marcos. Kasi nga, ayan ang pinaka-focus ng mga dilawan at ng mga anti-Marcos dati pa. No? Na patalsikin, hindi na pabalikin ang Marcos sa Malacanang. Pero nang pumasok si Duterte sa nationwide politics, ito ang nagbigay daan sa mga Marcos para makaupo si Bongbong Marcos bilang presidente. Diba? So yun lang. Simpleng logic lang yun eh. So sa mga loyalista dyan, ang mga loyalista talaga, yung mga matatanda, yung mga bago na, ayun yung mga BBM supporters, no? Linawin ko lang, no? So, ayun guys, inuuna talaga ng mga komunista, mga dilawan na ma-impeach si VP Sara para ma-impeach din si Bongbong Marcos. Kala nyo safe si Bongbong Marcos? Hindi. No? Kasi, pag inimpeach ka agad nila si BBM, matik guys, magiging presidente si VP Sara. No? At ayaw din nila mangyari yon. Kaya inuuna talaga nila ma-impeach Vice President si VP Sara. No? So, medyo malaking balita ito abot kay Bong Revilla Jr. Pero guys, tandaan nyo guys, si Bong Revilla, nakalaya sa kulungan yan dahil inabsuelto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana matandaan ni Bong Revilla Jr. No? So, sa bansa natin, kailangan tumanggap ka ng utang na loob.
lalo na sa pagpolitika. Kasi masyado ka ng na agrabyado sa panahon ni Pinoy tapos ngayon, guys, kung makikita mo guys, halos sinuportahan ka ni ng mga Duterte. Tapos ngayon guys, reaction kay Bong Revilla. Tapos ngayon, ni wala ka mang say about sa mga nangyayari. Kapartido mo pa si Martin Romualdez. Hindi ka hindi mo siya pinaglalaban kasi kapartido mo nga eh. Tapos nakikita pa namin sa Cavite na hey ka pa nga dyan eh, di ba? So para sa mga Duterte supporters, X na si Bong Revilla Jr. no? So sa amin yun sa mga DDS X na sa amin si Bong Revilla Jr. Ewan ko lang kung mananalo pa yan kasi pinagpilihan kasi imbis na si Bong Revilla Jr. ka, why not Jimmy Bondoc? No? Naging gabinete sa administrasyon ni Duterte. Tapos guys, nag-aral ng pagiging abogado. No? Unlike Senator Bong Revilla Jr., artista siya, ilang term na sa senador, nag-aral ba siya bilang abogado? Hindi. So, undedicated para tumulong sa bayan, makikita nyo kay Jimmy Bondoc, PDP laban. Kakalimutan, kung ako'y papipiliin, Bong Revilla o Jimmy Bondoc, kaya to ni Jimmy Bondoc na ako. No? Oh, singer din naman. No, si Bong Revilla Jr. So, ayun lang naman ang opinion ko dyan, guys. So, mina-mindset tayo, mga taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Pero sa tingin ko, guys, ma-impeach yan, guys, sabi ko sa inyo. Ayun ang isang trigger point para magsimula ang PP, ang people power Sa tingin ko lang, guys, ayun ang pinaka-trigger point dyan. So, ang dami ngayon nangyayari sa bansa natin, guys. No? So, lahat ng nangyayari, tinuturo Congress, ang Congress, 19 Congress, no? So, parang napapansin ko, kung napapansin nyo rin, guys, parang mas mataas ata ang congressman sa senador ngayon No? No, mga higher official ng AFP, pinuntahan si nag-courtesy call kay Romualdez. Lahat sa congressman, ang senador nagiging sunod-sunuran na lang ngayon. Sa tingin ko lang, guys, ito yung siguro hindi lang naman akong nito nakaka-observe na parang pinakamataas na ngayon ng Congress kaysa sa senador. No? Ang senador binoto yan nationwide kasi yan Unlike Congress, every district lang naman yan, tapos marginalized, no? Pero mostly talaga bumoboto national senador. So nag-iba ang ihip ng takbo ng politiko. So malalaman natin yan 2025 ba? Kung isuswipe ba natin ang mga kumakalaban sa Duterte. Tandaan nyo, guys, may Duterte effect na sinasabi sa election. So guys, kita-kita tayo sa sunod na vlog. Ito nga pala si Kalye Politika, nagsasabi, sa bawat kalye may usapan, sa bawat usapan may politika. Kalye Politika. Peace, yo.